confirm lang sir about Na nag-champion ng San Miguel? Yes, nag-champion kami. LA Tenorio. Yes, actually, this was planned a month ago or a week ago, but you know, talking to LA, yung taong yun, biniro ko siya after winning the gold sa Shaba. I said, pwede ka na. You know, doon nag-upisa yun. Everybody knows he's a very intelligent guy, very smart, team leader. So I think you know, we're not expecting that much. Bago pala si LA, but for sure he'll be good as a head coach. Pero dami nagtatanong, baka bata pa. Sabi ko, hindi na bata, kaya hindi na 14 eh. Di ba? So, hindi na maglalaro. He was excited when I called him. So, sabi ko, nakadecide na kami na mag-coach at Magnolia. Si Coach Maren, nagpabas mo yung manager? May manager na kami doon, no? Nandun pa siya. May contact siya sa amin till December. So, it depends on the coach. Parang nasa coach yun eh. Diba? So, parang si George Gallen, nung pinalitan ni Leo, sabi ni Leo, okay siya na nandun si George. Okay. Pag sinabi ni LA, okay si Chito, okay. Pag hindi naman, let's give him a free hand. Pag may dala si LA na tatlo, dalawa, isa, apat na head coach, na assistant coaches, we need to absorb it. Then, baka may kailangan tayong alisin. Dahil kung hindi natin alisin, isang basketball team na yun. Baka dumami. Diba? So, gano'n naman ang parang piloto yan eh. Siyempre mga piloto, gusto nila yung nasa kanan nila, assistant nila, pinagkakatiwalaan nila. So I think knowing LA, he's gonna bring his assistant coaches and coaching staff. Basta sa inyo bro naman, I think longest tenure din Ebro player sa LA, gano'n kalaking bagay na yun. Ano no? Sa LA, longest tenure din Ebro player from here on to Magnolia on Ebro perspective. Oh, kung malaking bagay wala sa LA, oo naman. Sabi ko nga, ulitin ko, LA is a leader. I hope the Ginebra fans can understand that LA Tenorio is moving to Magnolia as a head coach. Hindi naman habang buhay na doon tayo. Like, kila Mark Kagiwa, kila JJ, after that, ito. At least makikita pa nila yung idolo nila na sa PBA pa rin. Ibang capacity lang. But hindi naman pwedeng habang buhay na doon tayo, we have to move on. Hindi pwede habang buhay na yun lang kinakain natin, minsan kailangan tumigim tindahin ko pa. So, there's a different job, different na trabahong gagawin niya. So, we'll see. Alam chance na maglaro si LA sa Magnolia? Alam mo, to tell you frankly guys, sinabi ko sa kanya, after playing good game yung laro niya, I told him, mag-playing coach ka, di ba? Sa akin, malaking impact siguro. Ang sabi lang ni LA, huwag na boss, baka buhin ako ng Ginebra fan, sabi niya. So, alam mo, ang puso nyo nasa Ginebra pa rin. Sabi, sister team naman. So, maintindihan naman ng mga kapamilya namin na Ginebra, mga fans na pinakamamahal namin. Sana po maintindihan nyo yung decision ng management. So based from your conversation with LA, talagang wala na talaga. Retired na siya from playing. He didn't say that he's retired. He's not gonna hang his jersey, but you know, coaching is a very difficult job. Ano yan, full time yan, no? Pero malay mo, maisipan niyang may ma-injured na point guard, di ba? Tapos paglaruin natin, di ba? At malay mo, may second Jaworski, hindi natin masasabi. So, we'll see, di ba? Pag-uusapan namin at paplanuhin namin maigi kung ano maganda para sa karir niya at para sa future ng Magnolia. Sir, were there other coaches or players na consideration for the head coaching job sa Magnolia? Okay, alam mo kami,
lahat naman to, yung decision, of course. Sabi ko nga dati sa interview, lahat naman ng ginagawa ko, alam ni Boss RSA, sa kami blessing ni Boss RSA. So, una, ano kami, isip, ano kaya, sino pwede, sa ganito, sa lahat eh, di ba? Nung, siguro napanood ng tao, napanood namin, napanood nila, how LA coach the youth. Ay, ang youth, mas mahirap turuan kaysa sa nakakapag-isip na ng mga player. Eh. Dahil repetition yan, eh, no? And we think, kailangan siya mag-start somewhere. You know? Baka ilagay mo sa eskwela, mag-coach sa eskwela, ganito, baka mag-isip pa kung paano. Doon din naman siya babagsak eh. Ano ba? So, mahal siya ng kumpanya, mahal siya ng organization ng San Miguel. That's why we decided to put him sa isa sa mga sister team. Sir, may bago daw kayong team governor Sa Magnolia? nag-retire na si Gobran eh. Actually, nung last board meeting. Tapos finalize niya nung last board meeting 2 weeks ago ata. Nagbigay siya ng letter sa akin, sa office, saka sa governor. Sino na ang governor? Ikaw. I-announce ko pa lang sana sa Wednesday sa board. But I guess all of you guys are here. Grabe talaga ng chismis eh. I'm naming Jason Webb as the new governor of Magnolia. Bagong coach, bagong governor, di ba? Youthful yung move na yun. Bata ngayon, pati si Coach Jason yung naisip na maging team governor. Hindi nyo kasi kilala si Jason, no? He's very, matrabahong bata. Very intelligent, matalinong, masipag. Walang oras yun. Tawagan mo, ganito, ganyan. Communicating with the players. A very good coach. I think malaking bagay siya sa team dahil yung inputs niya, actually isa sa mga nag-input dun sa nung nagkaroon ng COVID. Nung lockdown tayo, naglaro tayo ng lockdown. Isa sa nagbigay ng mga ideas. Again, he's with me since PBL days. Let's start. He's a good leader. Very good leader. So with all the movement sa Magnolia, do you feel like to turn things around itong Magnolia after this? Hindi natin alam eh. Alam mo, yung minsan, yung pagbabago, hindi mo lalaman. Katulad nga yung nangyari sa mga trade ng Magnolia. Di ba? Hindi na maganda. Di ba? So, itong mga ganito, you have to experiment eh. Try new things. Kung ano magkiklik. Di ba? Hindi naman pwede yung adobo, gano'n na lang yung lasa. Sasabihin mo, hindi, okay na to, tsagaan natin. Medyo lagay mo ng konting suka, lagay mo ng itlog, baka maiba. No? So, sinusubok namin. At timplado na manok. Timplados. So, yung sinusubukan namin itimpla, baka sakaling sumarap. So, kaya nga timplados eh, di ba? So, ito, tinitimpla namin na maayos. Kaya ayoko magpunta rito, alam ko ma-ambush ako eh. Thank you, boss.